Ang lahat sa mundo ay kanyang oras at panahon darating ayon sa kalooban ng plano mo. Mananatili pagkat tapat itoon ngayon kailanman. Minsan ba ang lahat sa mundo? Ang lahat sa mundo may kanyang oras at panahon darating ayon sa kalooban at plano mo. Mananatili pagkat tapat noon ngayon kailanman. May panahon
Sige po, tayo po'y manalangin. Minsan pa po, tayo po'y pumikit. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umaga dito. Salamat sa isang pagpapalang buwan, Panginoon, galing sa iyo. Salamat po sa mga kasama po namin ngayon na kasama namin sumasambat na pupuri sa iyo. Dalangin po namin bago po kami magsimula. Kami po ay nagpapalinis ng aming puso't isipan, Panginoon. At dalangin po namin na yung aming pong mensaheng aming papakinggan ay tumimo sa aming isipan at puso, Panginoon. At kung sa ganun, mai-apply namin sa aming mga personal na buhay. Lord, i-anoint niyo po ang aming pong tagapagsalita ngayong umagang ito. At dalangin ko maging vessel siya, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon, hindi lamang sa material na bagay, kung hindi sa lahat ng aspect ng aming mga buhay. Lord, sa umagang ito, inaalay namin ang pagsambag ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sige po, muna po kayo. Ayan. So, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. So, bago po tayo mag-start sa ating pong preacher ngayon, ako po ay makibawasan nga ng konti ng echo yan. Ako po ang mag-introduce ng ating pong guest speaker ngayon. At pinapasalamatan po namin ang presensya po ng Risen Christ. Tama po ba? So, Risen Christ Amparo? Risen Christ Jesus. Ayan, Risen Christ Jesus Amparo. Palapakan po natin ang Lord sa buhay po nila. Ayan. Sa pangunguna po ng ating pong Pastor Vic and Tita Del. Yan. So, it's been a long time. And salamat din po sa mga taga-energy, kay Nanay Tatay William. Ayan, nakalimutan ko ng pangalan nanay. Nanay Nena. Ayan. And also sa ating pong mga miyembro sa Pandi. Asa ba yung miyembro ng Pandi? Parang wala yata. Parang buong miyembro pa lang to. Ayan. Si Pastor Hilton din po, ang ating senior pastor. Palakpakan po natin ang Lord. Kasama po ngayon ng may bahay. Si Tita Rose. Yan. So salamat po. Welcome po kayo sa aming pong munting simbahan. No? Pag siguro pagbalik niya next time, naka-aircon na to. Yes. Para hindi kayo masyadong naiinitan. Kasi ito sa taas, kaya walang okay pa yung mga tao sa taas. Ayan. So ngayon, hindi na po tayo makatatagal. Akin pong ini-introduce ang aking tagapagsalita ngayon. So, walang iba kung hindi po ang tatay po ng aking alaga din, no, si Toya. At actually, itong taong ito I consider one of my mentor, no? Pagdating din sa pagpapastor. And also, siya po ay kasama namin minsan pa sa Family of Jesus, no? Year 1990 pa ba yun? Hindi, siguro mga ilang taon na rin nakakalipas. And kami po ay masaya at very grateful na ipakilala sa inyo ang ating pong tagapagsalita. Siya po ay artista, no? Pangalang artista. Ayan. Kahawig artista. Ayan, so walang iba kundi ang ating pong Pastor Vic Soto. Ayan, Vic Soto. Pastor Vic. Purihin ng Lord. Talagang pag nakipag-usap ang Lord sa iyo, meron talagang confirmation. Ang pag-uusapan natin yung salitang confirmation of God's will. Minsan, ipoprosper ka ni Lord, kala mo, kalooban niya. Minsan, masarap ang buhay mo, akala mo, kalooban niya. Naniniwala po ba? Pero minsan, may kasabihan sa Ingles, huwag kayong mag-alala, nagtataglish naman ako. Meron kami tinatawag na character shows when you are in pressure. Tama ho. Ang pag-uugali nakikita pag may problema. Lalo na pag tinulak ka by the edge. Tama ho. Walang pangsaing. Walang panluto. Alam na alam ni Pastor Hilton yan nung tumira kami sa Sarmiento. Pastor, bakit kiniklaim mo, Brother Vic, na nakakausap mo si Lord? Hindi ba parang show yon? Tanungin ko kayo, tingnan ko ang pundasyon nyo kay Kristo. Kasi ang taong nagbabasa ng salita ng Diyos, alam yung tinatawag na confirmation. Kasi,
Kung walang confirmation, naghuhula ka lang. Tama ho. Ang ating teksto po, masyado akong seryoso pagdating sa katotohanan ng Diyos. Kung nga pala, correction, ako po si Victor, si Pastor Victor Emmanuel Soto. S.O.T. Naka-live ba tayo? Hindi naka-live yan. Bakit? Mahina si... Oh, okay lang. Hindi ko kamag-anak yung orap. Okay, tapos na. So, hindi laging pagsikat ka ay kalooban ng Diyos. Hindi ako naninira, hindi ako perpekto, pero tandaan nyo, pagdating sa pera, kahit magipit ako, mahirap mandaya. Oh, katiwa-tiwala ba yan si Pastor Vic? Tapos sa simpleng 10 pesos, hindi ka mapagkatiwalaan. Nasaan ang pundasyon mo kay Kristo? Naalala ko yung katuruan na si Ananias, si Sapphira, sa pangalan pa lang, Sapphira, nasira. Binenta niya yung lupa, I hope hindi kayo niloko nung nagbenta. Hindi ka naman pwede hatulan. Sinabi dun sa bebentahan, siya yung middleman, sa halagang 5,000, kanya naman yung pera, pinagdamutan pa. May ganyan eh. Finder's fee sa mga kotse pag nagbebenta. Hindi na pagkatiwalaan sa 5,000. Sabi niya dun sa kausap niya, may komisyon ako, bibigyan kita. Nung dumating na yung komisyon, ang dinulot niya doon sa tao, konsumisyon. Paano tayo paniniwalaan ng Diyos kung tayo mismo hindi na pagkakatiwalaan? Hindi ko nang tanong. Meron akong babasahin, hindi ako, kayo. Yan, buti may HDMI ba yan, kapatid? Galatians 6, 7, and 8. Babasahin ko, pasensya na kayo, yung King James Version. English, tapos ikataglish na. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that he shall also reap. Tagalog, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat lahat ng iasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Mga kapatid, ang pera hindi the root of evil. Ang pag-ibig sa pera. Hello, nakikinig po kayo. Lahat tayo nangangailangan ng pera. Pero huwag ka naman mukhang pera. Iba yun. Pwede kitain ng pera. Pero huwag tayo reklamador sa pera. Sa Diyos kayo magreklamo. Kukulong kayo ng Diyos. Kasi reklamador kayo. Pero yung humingi sa Diyos, walang masama. Sabi nga dito sa verse 8, Tagalog na, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aano ng buhay na walang hanggan. Hindi po KJ si Apostol Pablo dito. Ang ibig sabihin ng kasiraan, nabubulok. Tingnan nyo kung mali ako. Baka sabihin, Pastor, opinion mo lang yan. Baka commentary lang yan sa mga nag-aral ng theology. Pakinggan nyo to ha. Dito ko makikita kung kayo ay pinapansin nyo aral ng Diyos. Pag mahal nyo ang salita ng Diyos, mahal nyo siya. Pag hindi nyo mahal ang salita ng Diyos, hindi nyo siya mahal. Sorry ha, hindi ako nagpaparinig, nagsasabi lang po ako ng totoo.
Ang preaching, hindi po parinig, pagsasabi ng totoo. Verse 8, and he that soweth into his flesh shall of the flesh reap corruption. Pansinin nyo. Kumpara nyo yung Tagalog. Kasiraan. Pero pwede rin. Marami ngayong issue ang gobyerno. Hindi ako magbabanggit. Nasira sa corruption. Ang daming nagugutom. Binubulsa lang yung buwis. Nung nagtrabaho ko nung araw, nawalan pa ako ng trabaho noon, nagbubuwis ako, ang laki-laki. Tapos nung nawalan ka ng trabaho, hindi mo maasahan yung mga tao kailangan tumulong sa iyo. Alam ni Pastor Hilton yun. Tama ba? Hindi ako nahihiya. Alam mo kung bakit? Makikita mo ang pagkakaiba nung ako ay sumunod sa panawagan ng Diyos. Amen. Na maging lingkod niya. Tingnan nyo, pag inunya niyo si Lord, laging gano'n. Kung naalala nyo, ewan ko kung maaalala nyo, kahit hindi nyo memorize yung verse, chapter, o yung aklat, basta importante yung kwento. Pag ang man of God, kasi ganito yan, hindi po lahat ng tao may gift of prophecy kahit bishop pa yan. Hindi po lahat ng tao may gift of giving. Lahat talaga gifted ng giving. Kung ang definition mo, hindi lang pera. Gift yan ng Holy Spirit. Pero pag barat ka, kuripot ka, huwag ka na mag-give. Hindi mo gift yun. Meron naman ang gift, Word of God. Kahit nakapikit, kaya niyang ilagay yung sitas, kahit 1,000, meron po talagang ganyan. Ngayon, nag-assign ang Diyos ng pastor para magturo kasi hindi mo give yung pagtatalumpati o talumpati, pangangaral ng salita ng Diyos. Sila yung may anointing. Ngayon, ay isang ehemplo, si Elijah. Nagkaroon ng tagtuyo sa Israel, 3 taon hindi umulan. Dineclare, hindi anti-declare ha, dineclare ni Elijah, hindi naman naka-live eh. Patayin mo na yan, di ba naka-live yan? Patayin mo na. O patayin mo. Nire-record lang yan. Picture ka na lang. Ngayon, sabi